ini-upload yung video na nakapagbayad na tayo ng ating utang ng Pilipinas sa World Bank ng taong 2023-2024. So, ito ang videong magpapatunay na meron talagang backup gold ang mga Marcos sa pagdating ng utang natin sa Pilipinas ay sekreto at patagong tinutulong ito sa pagbayad. Ganito ang video atin panoorin. Ano kang baka alam? Ngayon ipag-usapan natin ang isa sa mga lumalaganap na katanungan sa ating bayan ukol sa Pangulo natin ngayon na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa nakatagong yaman nila na siyang pinaniniwalaan na aahon sa Pilipinas at mabayaran ang lahat ng utang ng ating bansa. Mas malaking katanungan, ang tagong yaman ba na ito ay kaya nga bang talagang bayaran ng kabuuang utang ng Pilipinas kung saan isa sa mga dahilan na nagpapahirap sa ating bansa? Bakit nga ba din ang mga utang na ito ay nagpapahirap sa ating bansa? At paano ito nakaapekto sa kabuuan ng ating kaunlaran? Ating tunghayan at talakayin ang mga impormasyon patungkol sa paano nga ba at makakaya nga ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos bayaran ang utang ng Pilipinas. Una sa lahat ay pag-usapan muna natin mga kaalam kung ano nga ba ang kahalagahan ng mga utang ng Pilipinas at paano ito nakakaapekto sa bansa. Nagkakautang ang isang bansa dahil nangangailangan ng ating gobyerno ng pondo para sa mga projects for development nito at may tinatawag rin tayong credit ratings kung saan binabase ang ating bansa sa kayahang magbayad nito ng utang. Mas magandang credit ratings, mas kaya-aya ito para sa mga businessman sa iba't ibang mga bansa na mag-invest sa atin. So mga kaalam, ang mga utang ng Pilipinas ay hindi lang pala para sa mga proyekto ng bansa, kundi para din pala sa ating kaunlaran. Ngunit ang problema natin ngayon ay sa mga nakaraang taon ay lumubo ang utang ng Pilipinas dahil sa nakaraang pandemya. Matatandaan natin na sa lumipas na 2 taon ay marami ang nawalan ng trabaho at lumubo ang unemployment rate ng bansa. Ito, balikan natin yung pandemya na yan. Grabe, ang daming naghihirap dahil sa pandemyang yan. At marami rin ang yumaman, pero may kasabihan nga na umuulan ang swerte pero bumabaha ang malas. Ang minamalas ay napakarami at merong siniswerte pero hindi ganun sa dami ng minalas. Bakit? Kasi dumami ang naging mayaman dahil sa COVID. Dahil sa pagbenta ng mga gamot sa COVID, yung mga bakuna sa COVID na, naku, dapat nga ihabla yung taga-DOH. Sa England, sa Europa, hinahabla na nila, kinakasuhan na nila yung nagpabakuna sa kanila. Dahil talagang virus yung injection sa ating katawan. Kaya marami ang yumaman dyan at ang utang ng Pilipinas ay lalong lumubo dahil sa bilyonis ang gasto natin sa pagbili ng mga bakuna na yan. Dahil ang mga bakuna na yan, kung natandaan nyo, ang unang binili ni Digong ay mga bakuna na galing sa China. Kasi maka-China nga eh. Sinovac vaccine, tubig lang pala yung laman eh. Yung Pfizer ang totoo na bakuna galing ng Amerika. Pero yung sa China, tubig lang yun. Yung Sinovac na yun. Dahil ang China nga ang nagpalabas ng virus para makapagbenta sila ng milyon-milyon na mga gamot dyan at face mask at kung ano-ano pang mga isusuot, mga gloves, mga kung ano-ano. Natandaan nyo yung itong paglabas ng sakit na yan, kung saan yung nakikita natin na video ay biglang natutumba lang yung naglalakad sa China. Yun pala ay gawa-gawang video lang yun. Scripted. Artista lang yun para sabihin na napakadidli ng virus. At kung napansin nyo, di ba, paglabas kaagad ng pandemya ay meron na kaagad face mask ang China. So ibig sabihin, meron na silang mga ginawang itong ibibenta. Ipaglabas lang ng COVID meron na kaagad mga face mask. Sila nga yung una. Tapos meron na silang Sinovac vaccine. Sila nga yung gumawa. Ibig sabihin, ginawa na yan, hindi pa lumabas yung virus. Kasi ready sila eh. Kasi negosyo. Kasi hindi pa nabibenta ang armas noon eh. Ngayon, dahil sa hindi na maulit yun, kasi ang mga tao ayaw ng magpabakuna, wala nang bibili. Kaya ngayon, gera naman ang kanilang gusto para marami ang bibili ng armas sa kanila, sa China. Kasi nag-produce din ng China ng mga armas eh. Ganon din ng Amerika. Kaya sa gera ay marami din ang yayaman, pero marami din ang mabiktima. Okay, kaya balik tayo sa utang ni Marcos. Sa panahon ni Marcos, 20 billion lang ang utang natin. 20 billion. Ngayon ay nasa 14 trillion na ang utang natin. Hindi, ang kasalanan ni Marcos. Ang kasalanan ni Marcos ay yung 20 billion lang na utang. Ngayon, sa 20 billion, bakit galit na galit ang mga dilawan? Bakit galit na galit ang mga kontra ni Marcos? 20 billion lang yun, 20. Ang sinimento ni Marcos na mga highway ay galing sa Apari hanggang Ulo, hanggang Mindanao, Luzon to Mindanao, Visayas. Lahat ay mayroong national roads na ginagamitan ng pundo na yun, na 20 billion. Gumagawa din siya ng tulay, ng mga dams at ng mga eskwelahan. Kaya yung utang na yun ay kaunti nga lang yun eh. Kung computin yung lahat ng ginastos sa Pilipinas, ay aabot yun ng trilyones. Pero billion lang, 20 billion lang ang utang natin. Tapos nagagalit na kaagad. Ginagawa na kaagad na dahilan para patalsikin si Marcos, 20 billion lang.
Ngayon, bakit si Cory? Nagkaroon si Cory ng utang na nasa 10 trillion yata. O bakit walang nagalit? Di ba? Panahon ni Digong, nagiging 14 million ang utang natin. Bakit walang nagalit? Ngayon, sa panahon ni PBBM, binayaran niya na ang taong 2023. Ngayong taon 2024 ay babayaran na rin niya. Pero nobody care. Walang nagsasabi ng maganda. Palagi pa rin sinasabi na budol-budol. Ang nagsasabi ng budol-budol ay yung nabudol-budol talaga ni Digong. Sa panahon ni Digong, hindi siya nagbayad eh. Interest lang yata o wala nga. Kasi lalong lumubo. Utang ng utang sila. Ngayon ang nagiging collateral niyan ay Marcos Gold pa rin sa World Bank eh. Kaya nakapag-utang ang Pilipinas ng malaki. Okay, balik tayo sa video. Ito ang video courtesy sa atin ni Kaalam PH. Maraming mga negosyo ang nagsara, nagkaproblema sa ating ekonomiya at sa turismo. Di mabilang ang mga dinanas ng ating bansa. Dahilan kung bakit lumaki ang utang ng bansa, lalo na sa World Bank at Asian Development Bank. Matatandaan natin kung gaano kagastos ang gobyerno mula sa mga PPAs, equipment, facilities, pagbili ng mga vaccines, at pamimigay ng perang ayuda para sa mga mamayang Pilipino at hindi mapagkakailang mga dahilan ng mas paglaki ng ating utang. Pero alam niyo ba na may kakayahan talaga ang ating bansa na bayaran ng mga utang na ito na batay sa ating treasury ay ang national government debt ay aabot na ng 12 trillion pesos. Masasabing lubhang imposible, ngunit huwag mawala ng pag-asa mga kalam dahil may huling alas pa ang Pilipinas at yun ang hinaharang na yaman ng mga Marcos. Ang pamilyang Marcos ay matatandaan sa kanilang lubhang malaking yaman lalo na sa kasaganaan ng panahong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. at may tatalang napakaraming yaman at ginto ang natanggap niya. Makapangyarihan ng pamilyang Marcos noon at nakahanap sila ng paraan upang palawakan ito at sa yamang nakuha nila na sana ibabahagi para sa unlaran ng Pilipinas, ngunit ito ay hindi magamit dahil sa kinakaso sa pamilyang Marcos ng PCGG o Presidential Commission on Good Governance na itinatag ni dating Pangulo Cory Aquino nung naupo siya sa pwesto. Ito pa, maraming nagsabi na budol-budol lang yung mga gold ni Marcos. Kung budol-budol yan, bakit hinahabol ni Cory? Bakit gumawa si Cory ng PCGG para i-sequester ang mga ginto sa Switzerland at sa iba pang bangko? At totoo nga, nakuha nila yung dalawang account ni FM sa Switzerland na nagkapangalan talaga kay Imelda at kay Marcos. Ngayon, hindi nanalo si Cory sa kaso na ill-gotten wealth kasi ang mga ginto ni Marcos ay na-deposito yan sa Swiss bank noong hindi pa siya naging presidente. Kaya paano naging ninakaw niya yan? Hindi pa nga siya presidente, mayroon na siyang mga ginto. Kaya hindi talaga nanalo kahit isang kaso, hindi nanalo si Cory Aquino ang PCGG. Habol ng habol sila sa ginto kasi naglalaway sila. Tapos 20 billion lang na utang. Tapos lahat ng yan ay ginastos talaga yan sa infrastructure sa Pilipinas. San Juanico Bridge, magkano ba yan ang gastos yan? Bilyonis na yan eh. Isang tulay pa lang yan. Plus yung mga highways, hindi kasi ini-imagine eh. Airport, yung Ninoy Airport ay kay Marcos pa rin yan. Mga legislative buildings, yung government buildings diyan sa Manila, kay Marcos pa rin yan. Post office na napakalaki, kay Marcos pa rin yan. Tapos 20 billion lang ang utang, napakaliit. Tapos ginagawang yung 20 billion yang ang ginagawa na rason para patalsikin si Marcos. Magnanakaw na kaagad, 20 billion lang ha. Magnanakaw na kaagad. Pero sa panahon ni Cory, umabot ng trilyonis eh. May nagsabi ba na nagnanakaw si Cory? Hindi nang sumunod niyan, nangutang ang sumusunod na presidente. May sinabi ba na nagnakaw sila? Wala. Pero kay Marcos, 20 billion lang, ginagawa ng rason. Talagang naglalaway, di ba? Naglalaway, pati yung gold ni Marcos na nakuha sa treasury hunting ay hinahabol ni Cory. Kaya klarong-klaro na hindi ito ill-gotten kasi na-deposito before naging presidente. Bakit ba hindi ito maintindihan? So ayan, klarong-klaro na yan. Balik tayo kay Kaalam PH. Nagtataka ba kayo kung gaano ba kalaki ang yaman na ito at paano tayo nakakasiguro na sapat na ito upang mabayaran ang lahat ng utang ng ating bansa? Malalaman natin yan ngayon mga kalam. Batay sa panayam ni Mel Chanco sa kanyang segment na Powerhouse noong taong 2013 ay nakapanayam niya ang dating First Lady Imelda Marcos. Marami silang napag-usapan tungkol sa kagandahan ng ating Imelda Marcos na laging naka-Filipiniana tuwing haharap sa publiko na tunay na proud siya maging Filipino. Isa sa parte ng panayam ay pinakita ni Imelda Marcos ang isang imbakan kung saan lahat ng mga legal na dokumento mula sa 170 ng mga bangko sa mundo ay napapalaman sa kwartong iyon. Mas ikinagulat pa ni Mel Chanco nung pinakita ni Imelda Marcos ang isa lamang sa daang-daang bank statements sa mga dokumentong ito na nagkakahalagang $240 billion o sa pera natin ngayon ay 13.5 trillion pesos. Ayan, saktong-sakto talaga yung 13 trillion pesos pambayad sa ating utang. Kasi ang utang natin ngayon ay 14 yata o 13 trillion pesos. So isang account lang ni Marcos ay bayad na kaagad ang utang natin. Pero hindi yan utang ni Marcos yung 13 trillion. 20 billion lang ang utang niya. Pero galit na galit kaagad ang mga dilawan. At
Pati yung katulad ngayon, mga DDS naniniwala kung anong pinagsasabi ng mga vlogger na trolls. Mga trolls lang naman yan eh. Ang dami-dami niyan. Nasa 8,000 trolls yata ang DDS na meron. At sa loyalista ay meron din yan. Kasi ganyan ang labanan ngayon sa politika. Gumagamit ng trolls, social media. Okay, so ako hindi ako trolls. Nagbigay lang ako ng mga reaksyon para sa kaliwanagan ng mga isip. At hindi rin ako Marcos. Ako neutral lang. Pero dito talaga ako papanig sa medyo maaliwalas, di ba? Doon sa kabila, patayan ka agad eh. Okay, so, ito, isang account lang, bayad ng utang. Ngayon maraming nagsabi na, naku, budol-budol yan. Hindi yan budol-budol. Kasi hindi naman yan sasabihin ni Marcos na nakuha niya na ang mga ginto. Kasi magkagulo. Magkagulo ang bansa, hindi lang bansa, buong mundo. Kasi yan na ginto ngayon ang ginagamit diyan sa World Bank na pinapautang sa lahat ng bansa. At ang tanging makuha lang diyan ni PBBM may mga interest lang. Hindi niya magalaw ang kapital niyan kasi merong agreement yan. Merong agreement si FM at kung sino mang tao. Hindi niyan magagalaw. Meron daw yung panahon na pwede nang ibigay sa mga beneficiary. Okay, so ito, tapusin natin ang video. Balik tayo kay Kaalam. Nakalain mo yun mga kaalam, sa isang bangko pa lang ay bayad na agad ang Pilipinas sa mga utang nito. Paano pa kaya sa ibang mga bangko? Mapapaisip pa talaga kung gaano kalaki ang yaman ng mga Marcos na nasa last will and testament ng Yumang Marcos na gagamitin ito para sa kaunlaran ng bansa. Hindi ba kapanapanabik kung ito'y magagamit na ng ating bansa? At baka pa nga tayo ang magpautang sa ibang mga bansa. Sa isa rin sa mga panayama, sa isa sa former World Bank lawyer ng 21 na taon na isa ring economist na si Karen Hudas. Sa kanyang interview noon na nakalap na yaman at ginto ng mga Marcos ay napagkasunduan noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos lang mga yaman nito ay gagamitin para sa kapakanan ng sangkatauhan o for the benefit of humanity. Ika nga niya nakalagay sa isang deal ng 1950 bilateral agreement na napagkasunduan na ilalagay ang mga yaman at ginto na ito ni Marcos sa bangko na tumutotal lang naman batay kay Karen Hudas na humigit kumulang 1,000,000 toneladang metro ng ginto na nakatago raw sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Central Bank of the Philippines, 200,000 na metro ng ginto sa Switzerland at ang iba ay nasa iba't ibang stratehikal na mga bangko sa buong mundo. Sinabi rin niya na maraming napapaloob na sikreto at misteryo sa mga yamang ito na naghihintay lamang na maisiwalat at magamit sa panahong na maaari na itong magamit. Itong sinasabi na 1 million mahigit na toneladang ginto, hindi lahat yan ginto. Pinaliwanag na yan na ang iba diyan ay white metals or precious metals. Ang iba naman diyan ay mga precious stones. So in total ay merong 1 million pero hindi lahat ginto. Ngayon, hindi lahat yan kay Marcos, yung 1 million tons of gold. Kung balikan natin yung kwento ng Jose Rizal na nagiging tagapamahala ng ginto ng Vatican, 10% lang ang meron si Rizal sa 1 million tons. Nahirapan na tuloy ako sa dami-dami yan. Sa 1 million tons ay 10% ang kay Marcos doon. Yun ang sabi ni Jose Rizal na 10% lang sa'yo kasi attorney kita. At yung 90% ay pagmamayari ni Rizal at ng Vatican. Ngayon, kung itotal natin ang 10% dyan sa 1 million tons, napakalaki na yan. Ang 10% niyan. Yun yung binayad ni Rizal kay Apollo, kay as an attorney. Okay, nagkikita pa tong dalawa. Kasi noon ay mahina pang mga utak ng mga tao. Hindi nila alam na double lang yung binaril sa Lunita. Double ni Rizal yun. Kasi si Rizal ay napakahalagang tao sa buong mundo dahil kilalang kilala yan sa Inglaterra, sa Alemanya, sa Europa. Maraming nagkakautang kay Rizal kaya hindi pwedeng patayin si Rizal. Kaya nagkumuha na lang sila ng double at yun ang binaril. At si Jose Rizal ay nasa Vatican. Tinatawag na the Black Pope. At kung tingnan natin ang panahon ng Vatican, 1944 at 1945 to 46, ay walang Santo Papa. Kasi ang Santo Papa diyan ay si Jose Rizal. At hindi pwedeng ibigay o ilagay sa record na mayroong Santo Papa na Jose Rizal kasi binaril na nga ito. So, tinago ang pangalan na yan. Kaya nagiging the Black Pope lang ang tawag sa kanya. So, yan. Maraming hindi maniniwala. Pero kung mabasa nyo lahat ng mga kwento diyan ay mababago din ang isip nyo. Ganun din ako noon. Sabi ko, bakit magkikita yan si Rizal at si Marcos? Ibang panahon eh. Pero yun pala ay pwede. Kasi 90 years old si Rizal nang magtagpo sila ni Marcos. At namatay si Rizal ay 113 years old. Ganun naman talaga noon ang mga tao. Mataas, mahaba ang buhay ng mga tao noon. Kaya ito ang isang prueba na si Rizal ay parang Diyos. Tingnan nyo sa Germany, mayroong rebulto si Rizal sa plaza. Sa Japan, mayroon.
Iwan ko lang sa Singapore, pero kayong mga ka-TH dyan sa abroad, magtanong kayo kung may rebulto si Rizal sa inyong lugar. Kasi lahat ng bansa na nagkakautang kay Rizal ay gumawa ng rebulto para magpasalamat. Tribute kayo si Rizal yun. Kaya yan ang katotohanan kung bakit may mga rebulto si Rizal sa iba't ibang bansa, bakit nagiging parang Diyos siya doon, dahil sa napakalaki ng tulong ng mga ginto ng Batikan ni Rizal at ni Marcos sa buong mundo. Kaya nga yan yung blind trust na ngayon ay tinatawag na Global Debt Facility na konektado sa the World Bank. Alright. So tapusin natin ang video. At the end of World War II, Ferdinand Marcos, who was the lawyer for Jose Rizal, put the world's international monetary gold reserves and other wealth into a trust for the benefit of humanity. That trust is called the Global Debt Facility, and it's administered by the Board of Governors. Yun nga lang mga kaalam, mahirap ma-imagine kung gaano kalaki ang yaman nito ng mga Marcos na naghihintay lang pala na magamit hindi lang ng ating bansa, kundi maging ng buong sangkatauhan sa mundo. Ay marami pang mga legal na proseso ang kailangang pagdaanan ng pamilyang Marcos. Ayan, so meron talagang legal na proseso yan. Kasi hindi pwedeng kunin yan kasi ginagamit sa Global Debt Facility. Ginagamit na pautang yan, parang kooperatiba ito ng buong mundo, yung Global Debt Facility. At yan ang nagpapautang. At yan din ang nagbigay ng kapital sa the World Bank. Kaya kung kukunin ni Marcos, anong mangyari? Diba? Kaya hindi yan ibibigay, kundi yung interest lang. Pwede yung interest kasi malaki na rin ang interest yan. Alright, so ako magpaalam na maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayo updated sa mga bagong uploads. Ciao! Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.